one of our lot owner dito po sa Grand Oak Ridge dahil sa pandemic at mahirap makauwi. Well, this video po is special para kay Ma'am Lisa. Watch this. Hello guys, good afternoon and welcome back again dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to hit like, subscribe, and comment. Anyway, so for today's video, nandito tayo ngayon sa entrance ng Antel Grand Village. And featuring nyo po doon sa request ng ating lot owner na videohan yung kanya pong lote. Dito po sa Grand Oak Ridge. Hi Ma'am Lisa. Wala lang surname po, no? Yun yung kanyang pangalan, yun yung kanyang alias. Hi Ma'am Lisa, well, your request for today ay gagawin ko siya, no, para sa inyo. Para makita niyo po yung update ng inyo pong property kahit nasa abroad po kayo guys. Alright? So anyway, para doon sa mga lot owners dito sa Antel Grand Village at gusto niyo pong i-feature natin yung inyo pong property, well guys, message lang po kayo at basta available po tayo at isasama natin sa atin pong presentation. Anyway po ma'am, so this is the Grand Oak Ridge. Yung sa kanan po, yan po yung ating clubhouse. And pupuntahan po natin yung inyo pong lote po, no? Block 42. Alright guys, no? Medyo mahigpit po yung ating guard. Ayan siya guys. Alright. So Roberto Street, main road po tayo ma'am, no? Yung lote ninyo po is nasa main road. So at least this video po is makakatulong sa inyo kahit nasa abroad po kayo, ay no need na pumunta sa Pilipinas para i-check yung inyong property. But kung gusto niyo naman po lagyan na natin yung ng bahay ang inyo pong lote, pwede na po tayong magpa-upgrade and message lang po kayo, lalo na po yung mga lote ninyo na nasa tapos na po sa down payment. Guys, i-message nyo lang po ako para po i-update ko po yung inyo pong lote. And of course, no, yung para naman doon sa mga nag-i-in-house financing for 5 years po, basta after the down payment, pwede na po na tayong magpa-upgrade ng bahay. Alright ma'am, nakita nyo na po yung inyo pong lote ma'am. Eto siya ma'am, no? Okay, medyo i-clear ko po ng konti. So ito yung rotonda po. At makikita nyo napakadami na po ninyong mga kapitbahay dito po sa inyo pong location. Okay, ayun siya ma'am. Okay, so dahan-dahanin lang natin, no? Dito ako ng konti para medyo malilim. Lisa, nandito na po ako sa pinaka-actual lot, no? At ngayon po, dito sa update ng inyo pong property, ay meron po kayong katabing bahay na ongoing, which is this one is a Daniela Model House. Ayan po, yan yung pinakakapitbahay ninyo po. Pero may portion po dito sa area niyo na meron pong nakatambak dito yung mga gamit po, no? Let's say yung mga materials na gagamitin po dito sa construction. Pero rest assured na bago matapos yung inyo pong yung construction itong bahay na ito, so actually po model house po namin to na Daniela model, kasi kung may lote kayong 100 square meters, pwede rin po tayo magpa-upgrade ng inyo pong lot, no, into house and lot. So basta lalo na po kapag mga fully paid properties. So anyway, your lot is ito number 1 and number 2. This is a block 40 lot number 1 and number 2. So ang maganda po sa inyong pong area is this is a corner lot and meron kayong pinaka rotonda dito. And malaki ang lote niyo ma'am kasi dalawa po. So 2 titles. Ito tayo sa medyo hindi gaanong mainit ma'am ha, pasensya na. And of course today madami po mga construction guys. Ayan, so ito yung pinaka physical lot ng property ninyo ma'am. At dito sa hilera na to marami na po kayong mga kapitbahay. And of course meron pong ongoing dito sa inyong likuran. Ayan siya po. Ayan siya. Okay, so dahil dalawa ang lote ninyo po, pwede nyo pong patayuan ng malaking bahay yung inyo pong dalawang lote.
kung meron po kayong kakilalang mga engineers, contractors, and architect, so pwede kayong magpagawa ng sarili ninyong design. Kapag dito man kasi corner yung isa ninyo po, medyo corner po dito, so may setback po dito na 3 meters. Sa harapan din po may 3 meters din po siyang setback. And kung may kakilala kayong mga engineers, contractors, and architects, so pwede kayong magpagawa ng sariling design tulad nito. Ito, ang laki nito po. So ito po is mga 3 lote po ito or nung magkatabi. Or even this one, this house. Ito po is sariling design. So lote lang po ang pinili nila. And ayun din po, no, medyo brown ng konti. Ayun po, sarili pong design yan. Okay, so tapat ninyo po is ito po is our model house na Isabel model. So ang maganda dito sa Isabel model po, kasi na-turn over namin yan siya na ganito po ang Isabel model. No, ganyan, yan yung pinaka-turn over natin. Pero dahil ito na-modify nila, so once na-turn over na po sa inyo yung inyo pong bahay, pwede kayo mag-submit ng plano dito sa amin para po kung ano po yung inyong modification. So once approve yung inyo pong plan na ipinagawa, then that's the time execute tayo ng blueprint, no? So magbabayad po tayo ng construction bond, and then so pa-process po ninyo yung inyo pong building permits sa munisipyo po ng General Trias. Alright, so ang restriction dito po sa area na to, Grand Oak Ridge, meron po tayong theme na sinusunod dito po, no, sa Grand Oak Ridge. So para po doon sa mga lot owners and homeowners ng Grand Oak Ridge, so meron po tayo ditong theme, no, yung village natin is may theme. Ang theme natin dito is Spanish Mediterranean. So yung facade ng bahay natin. So paano nyo po ba ma-define, no, kapag Spanish Mediterranean? Lalo na po kapag ang mga windows natin is curved. And then yung atin pong bubong is naka rib type long span and medyo light ang colors. Sa colors naman, so basta po dun sa facade. So anyway, mayroon po tayong madaming mga design sa Google. So pwede po tayong mag-search ng facade na Mediterranean, no? Meron po tayong mga modern Mediterranean. So in case po na yung inyo pong design is hindi po modern, no? Hindi po Mediterranean, para dito sa Grand Oak Ridge na lote, hindi po siya approve ng atin pong clubhouse. Hindi siya ma-approve. So kailangan po susunod tayo doon sa ating theme. Alright. Kasi po pag hindi po tayo ma-approve, or halimbawa po ang pinresent niyo is Mediterranean, pero gusto niyo po sa facade niyo po is modern, no? Yung inyo pong construction bond na 135,000 pesos is hindi siya ma-refund, and then may violation po kayo. Baka po ma-stop yung atin pong construction kasi sa violation. So ayun po, at least meron kayong idea dito po sa Grand Oak Ridge and then the Grand Forbes. Anyway, Grand Oak Ridge muna tayo, no? Dito sa Grand Oak Ridge, pwede po tayong magpagawa hanggang 3rd floor. So hanggang 11.5 meters. Tingnan niyo po yung isang bahay na yun, guys. Ayan, mataas po yan siya. And even this one. So basta po 11.5 meters po tayo. Hanggang pinaka-apex po, pinaka-tuktok ng atin pong pinakabahay. So pwede po tayong 3rd floor. Yung design natin is Spanish Mediterranean yung theme. Bahala na kayo sa layout ninyo po sa loob. And then po, meron po itong 3 meters na setback sa harapan, sa pinaka frontage. So tapos sa isang side, allow po tayo na firewall. Tulad nito po, yung firewall niyan. Ayan. This one, no? Allow po tayo ng firewall. And then sa likod ng bahay po, meron tayo dapat na easement na setback na 2 meters, which is intended for your provision for your kitchen area. So papakita ko yung sample po. This one namang house na to, kasi kliyente ko rin to. Ito. Ayan, tingnan nyo po yung bahay niya. Yan yung pinaka end, no, ng firewall. Then meron siyang extension sa likod, which is the 2 meters, which is ginawa niya pong cover. So bukod dyan, nakatalikod siya. At ito na lang, ito na medyo mas malapit ng konti ito, guys. Alright. So anyway, kung wala po kayong makitang engineers, contractors, and architects, so I can refer you a very reliable friend of mine, o lot owner ko po, no? Kung gusto niyo pong magpagawa ng sarili niyong design, at least they have already the idea para doon sa mga restrictions ng company, para po yung processing is mabilis. Alright, so magkano po ba ang minimum cost, no, para ma-approve yung aming bahay? Kasi syempre po dito sa Grand Oak Ridge, medyo mataas po yung ating
value ng property para po ma-approve, no? Sa deed of restriction natin should be at least 2 million pesos po yung cost of materials. So hindi pa kasama yung labor cost. Siguro magbabudget po kayo po sa buong bahay nyo kasama yung labor cost, mga 3.5, ayan, 3.2, ayan po, 3.2 million pesos po, mga 3M pwede na po. Alright, so kung gusto nyo po, pong mag-inquire, may available pa ba dito sa Grano Ridge? Well, dito sa Grano Ridge may available pa tayong 4 na unit, no? 2 ready for occupancy and then model house po na binibenta na po natin. Anyway, so kung nagustuhan nyo po yung ating video na ito guys, at kung may kakilala kayong mga lot owners dito sa Antel Grand Village, please don't forget to hit like and subscribe ng ating itong channel na ito, because the purpose of this video is to aware all the buyers, lalo na sa pandemic na hindi po nakakauwi because of the quarantine. Alright, so at least one click away lang po guys, no? Then basta po available po tayo, and then i-feature ko po yung inyo pong property. Alright, so maraming salamat po, and of course now don't skip the video kapag may mga ads po, para po meron po tayong panggas. Thank you so much and see you in my next video. God bless us all.